na pupunta ng impyerno, pero sinagip tayo ng ating tagapagligtas. At yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay maglingkod sa Kanya habang buhay. At may buhay pa tayo sa mundong ito. Amen? Huwag nating aksayihin ang mga pagkakataon. Huwag nating aksayihin ang mga opportunity to serve God. Amen? Young people, you cannot say na bata ka pa kasi ang kamatayan nyo lang pinipili. Amen? Mga adults, walang sasabi na mamamatay na ako. No! Walang, kung hindi kakukunin ng Panginoon at hindi mo pa time, gagamitin ka pa ng Diyos sa Kanyang gawain. Amen? And that is why the topic or the theme of this mission is Strive in 2025, nung saan nagkaroon tayo ng magandang mensahe tungkol po diyan sa kanilang text, Philippians 1:27. Strive together as a church. Strive together to become faithful. Strive together to become available. And strive together to become thankful. Amen. Bilang mga Kristiyano, dapat nagawin natin ang ating best para sa Panginoon. Kung ang mga government officials ay minsan ginagawa nila ang kanilang best, why not Christians, both pastors, preachers, Bible college students, song leader, soul winners, and Christian workers. Let's do for the glory of God. Amen? 1 Corinthians chapter number 15, verse 58 po tayo ngayon. Ito po ay very popular, very familiar na verse po sa atin, pero ang salita po ng Diyos ay laging bago. Amen? Amen. At laging may challenge kung tayo ay may kababaang loob sa Panginoon. Let's all stand up as we give respect to the reading of the Word of God in 1 Corinthians chapter 15. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Thank you, Father, for today. Thank you for our friends, the pastors, the members, the young people, the pastor of this mission church, and our visitors, O God, and the members. Bless us, O God, in a very special way. Give us a humble heart and teachable spirit to receive Thy word, O God, with joy and happiness, O Lord, because we know that You are the great God and You are the one who will never leave us nor forsake us. Sanctify us, O God, today, and may Your message will give spiritual nourishment, spiritual challenge to every one of us to do the labor and to be happy serving Thee, O God, together with the family and the family of God. Thank You, Father, for everything. Bless us, and may Your Holy Spirit be the one to cover us today. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Please be seated. The place po sa Thailand is in Bangkok, border of Nonthaburi province. Yun po ang place natin doon. And the name of the church is Messiah Bible Baptist Church, Bangkok po. At doon po ay nabisita na tayo ng maraming pastors, preachers, and missionaries also. Even Pastor Abante went there. I brought them to the highest peak, to the revolving deck at the 82nd floor in a restaurant in Bangkok. And many Americans, missionaries and pastors, and also Christian workers. So tayo po ay nakokontak po doon pag once na may mga pumunta, nag-visit or mission trip. So pag meron po kayong target or meron kayong goal to visit Thailand and do the mission trip, just reach me out. Okay? I'll be your driver.
I'll be your tourist guide, and I will be your, we can host you there. Okay, we have a room for you. At yan po ay para po sa Panginoon. Amen. Ginagawa po natin doon ang kalooban ng Diyos. May mga challenges. But then, hindi mo pwedeng i-ano yun eh. Actually, in my experience as a pastor for 24 years, I started to pastor in church when I was 20. Okay, so 27 years. I'm 47 now. Last February 14. February 14, 1970. And 47, so 27 years. I started when I was 20 years old. Pastoring in church. When I was single. So yun po, at I can see the greatness of the Lord, and I had a lot of challenges na nung saan naranasan, but then I took it as a challenge and stepping stone because God has a purpose. Don't get discouraged. Kasi ano yun eh, dadaanan mo talaga kasi ikaw ay anak ng Panginoon at ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Actually, when I surrendered, or when I decided to go to Thailand, I left my comfort zone in Masbate. Okay. We have a building, church building, and I think hundreds of members in Masbate. And ang church po nandyan lang, in front of the church, opposite of the church, is my house. It's a white sand beach. Nasa likod lang at no electric fan needed. Kasi yung hangin, yung sea breeze, nandun lang. Nandun lang sa may shade house ka doon at matulog ka doon. Ang lakas ng hangin. No electricity. At ang mga members po, kamag-anak ko, hindi lamang nila ako pastor, kamag-anak at kasapi pa ako ng kanilang pamilya. Kaya binibigyan ako ng libreng isda, fresh from the sea. Mga seafoods. Kasi may farm din area, so binibigyan ng libreng kamote, saging, kamuting kahoy, mga bagay ng saan produkto ng farm or ng libre. Okay? So, I live a comfortable life, convenient. Okay? Yan po, at nakakasama ko pa yung tatay at nanay ko. Kasi ang promise ko, ako ang mag-aalaga sa kanila. Kasi I'm the 11th child. We're 12 in our family, and I'm the 11th child. Ang position ko sa mga anak ay number 11. Okay? At of course, narasang hirap, pero pag ikaw ay Kristiyano at may pananampalataya sa Panginoon, hindi ka susuko. Yung mga problems, trials, persecutions, challenges, embrace it as a stepping stone, because God will bless you. God has something for you. Amen? Amen. I always told my students, kasi nung nagpapastor po ako sa Masbate, nagmi-mission po ako din po ay professor ng Masbate Colleges. I'm a teacher also by profession. And ako po, tinake ko po yun nung ako po ay after Bachelor of Theology in Asia. When I went back to Masbate, nag-aral pa ako ng education major in English. At doon po, nag-masters, at nag-law, nag-EDD, Doctor of Education. So yun po ang blessing na kung saan ay ginamit ng prepare niya ako kasi sa Thailand ay kailangan ko. Amen. At lalo na po sa mga ministries po doon, at nakaka-connect po tayo sa mga schools, public schools in Thailand. If you did a mission trip, I will let you experience the evangelism in Thailand. Then may connection po tayo sa mga government schools. We will get inside the schools and preach the gospel. Amen. Pero ang presentation natin is English camp. Okay, English camp. May mga may mga
may mga stations. Station 1, Station 2, Station 3, Station 4, Station 5, the gospel. So paikot yun. Pag natapos nila ng Station 1, punta sa Station 2. At pupunta sila, dadaan sila doon. Lahat ng sa camp, English camp, ay dadaan sa Station 5 na ipipresent yung gospel. Doon sila masisira ng gospel at tatanggapin nilang Panginoon sa kanilang mga puso. Doon sila magkakaroon ng faith sa Panginoon. Yan po ang presentation natin. Kasi through English, ma-reach out po natin ang mga Thai people. So yun po ang ginagawa po natin doon at effective po yun. Kasi kung tayo po directly na iano mo yung gospel sa mga Thai, they're not interested kasi Buddhist sila eh. Stronghold po ng Buddhist. Kaya talagang we'll make our strategy with the gospel para po sila masiran. At yan pong ginagawa po natin doon. Meron po mga pumunta, mga Christian couples, and meron pong mga missionaries din and evangelists from USA na pumunta, Filipinos, na nag-mission trip at pinaparanas po natin yung mga ganong setup at mga ministry po doon sa Thailand. And yan po ay through sa ano po natin, sa inano natin na relasyon po sa kanila kasi meron po akong mga dokumento. I am a licensed teacher also in Thailand. So may license po ako sa Thailand as a teacher. Okay? At nagkakandak po tayo doon ng mga English camps at mga trainings sa kanilang mga teachers. At through that, nakikita nila na Dr. Peter Cesaribot. So, you're a doctor of education. You can you teach us? Yes, of course, for free. I can teach you. But then, ang ano po natin doon, ma-reach out po natin sila. Amen. So once na gumawa ako ng letter, gagawa ko ng letter sa kanila, please, at my date na, let us get inside your school. We will offer an English camp for this date. The purpose of this ay English grammar, mga actions, songs, and sometimes we use those clinics, basketball clinic and karate para sa kanilang mga ano. Then ang pinaka-national po ng national sports nila po is soccer. Kung sa atin po is basketball, addict po sila sa soccer. Yan yung national sports po doon. Through that, nagkakaroon po din muna tayo ng mga soccer. In-invite natin yung mga out-of-school youth at iba pang mga students, mag-set up tayo doon sa soccer field. Babayaran natin yung oras nila. At then, pero before sila maglaro ng soccer, mag-share muna tayo ng word of God. Amen. Yan po ang mga strategy natin doon sa Thailand. Kaya nga po dito po sa ating binasa kanina sa 1 Corinthians chapter 15, 57, and 58, but thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Oh, victory in Jesus, our Savior forever. Amen? Kahit anong gawin mo sa sarili mo, at anong mga pagkayod at mga labor na gagawin mo, pag hindi sa Panginoon Jesucristo, there's no victory. Amen. Because victory is in Jesus Christ alone. Amen. Regardless of your educational attainment, your educational backgrounds, your social status in life, and your position. Walang saysay po yan. It isn't a victory. Yes, the world will recognize you. But how about Christ? The best. Pag tayo ay i-recognize ng Panginoon. Amen? At tayo po ay gumagawa sa Diyos. Kaya nga po in verse number 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. The first word, the first encouragement, the first command is be steadfast. Amen? Be active. And be diligent. Hindi ka dapat tamad. Hindi ka tamad sa gawain ng Panginoon. Amen? Dahil ikaw ay anak ng Diyos, meron kang buhay na walang hanggan, sa langit ka pupunta, dapat hindi ka tamad. Dapat ikaw diligent to share the gospel to every creature. Kahit saan man po kayong church, kailangan may soul winning po. Sa Thailand, I told you again, na meron pa kami soul winning doon po sa park at sa mga villages.
nagsishare ng gospel at hinuhulog, pag close ang village po at walang mga tao, hinuhulog namin doon sa kanilang mga mailbox ang mga trucks po na dala-dala namin. Dahil hindi tayo pwedeng tatamad-tamad sa ministry. Amen? We should be active. Be ye steadfast. Okay? Be diligent. Ano man ang mga balakid sa buhay natin, ano mang hirap sa buhay natin, hindi ka mamamatay. Dahil ingatan ka ng Panginoon. Kasi wala pa, hindi ako sama sa soul winning kasi wala pa kayong pagkain mamaya. Hindi ka naman mamamatay. Okay? Gagawa ang Panginoon ng paraan. Amen. Gagawa ano yung sa paraan. Pag gumagawa ka para sa Kanya, hindi ka niya pababayaan. Amen. Amen. Amen? Be diligent. Be steadfast in doing things for the Lord. Be steadfast sa Bible study. Sumama ka, amen? Dahil ang Bible study po ay isang paraan po yan na hindi maraming tao, maraming sa community na hindi mo sila ma-invite sa church. Pero through Bible studies, doon sa bahay nila, makakarinig sila ng gospel. Amen? And that Bible study ay magsisimula na po yan na makakilala sila sa Panginoon, may pananampalataya sila, masaya sila sa kanilang kaligtasan, then buong pamilya sasama na sila sa church. Amen. Good strategy po yan. Kung hindi sila maabot sa pag-attend dahil sa hindi, maraming rason sa pag-attend sa church, then go to their house through Bible studies. Amen? At kung ikaw ay available, sumama ka sa Bible study. Amen? Be steadfast. Amen? Soul winning. Be steadfast. What else? Sa mga ministries, outreaches, and mission pa po kay Pastor, no? Mission. At church. Okay. Pero masaya po ang mission. Okay, masaya ang sa church, right? Pag bagong church pa lang, right? Masaya po. Wag mong i-set up mo yung mind, yung heart mo na masaya maglingkod sa Panginoon. Hindi yung nakamukmo ka sa tabi at ang problema na kung ano mga bagay na masama. No! Dapat masaya ka na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kung meron mang masaya, ikaw yun kasi anak ka ng Diyos. Amen. At 100% na ang langit ka pupunta. Amen. He promised, right? In John 14, 1, 2, 3, and 4. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again to receive you unto myself. That where I am, there you may be also. Amen. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Mayaman ka. Dahil mayaman ang ating Diyos. Amen? Pag sinabi kong mayaman, hindi ka agad natatakil sa utak mo, pera! Hindi po yun ang tunay na kayamanan. Dahil ang pera po ay madaling mawala, right? At ang pera ay makakagawa ng kasamaan, right? Yes. Ang tanging kayamanan ay ang pag-ibig mo sa Panginoong Jesucristo. Ang tanging kayamanan ay ang paglilingkod mo sa Diyos na ikaw ay tapat at nagpapatuloy na kahit may mga problema, kahit may mga challenges, ay tuloy ka pa rin. Dahil alam mo na ikaw ay anak ng Diyos at may mansion na prepare sa iyo doon sa langit. Amen. Huwag ka matakot. Huwag kang maguliminanan. Huwag kang ma-discourage, ma-disappoint, ma-depress na ang bahay mo ay gawa lang sa pawid or bahay mo ay maliit. Hindi dyan nakabase. Ang buhay natin dito ay mawawala. Right? Ang kung anumang meron ka dito ay mawawala rin. Amen. Ang relasyon natin sa Panginoon at ang pag-ibig sa Diyos na gagawa ka ng tama at gagawa ka ng bagay na ang Diyos ay maluwalhati natin sa ating buhay. Amen. Take note, laging ang Diyos ay nasa amin.
Saan ka man pumaroon. For me and my family, we're in Thailand. Nandun ang Panginoon. Nakakasama namin. Dito sa New Washington. Saan po yung Kalibo? Makato. Parang Japanese. Parang Japanese. Makato. Meron kasi akong friend, Masahiro Inomoto. Yeah, he's a pastor of Kakigawa Baptist Church in Kakigawa, Japan. Makato is like parang ano? Okay. Magkapatid ng Makati, si Makati, Si Makato. At may Makatiwan pa. Okay, so yun. Doon po ay nandun ang Panginoon po sa inyo. Amen. New Washington, saan po kayo, Pastor? O Kalibo. At si Pastor Joy. Kalibo. Ayun, Kalibo. Sana po tayong naroon, nandun po ang Panginoon. Amen. At pare-pareho po tayong Panginoon na pinaglilingkuran. At ang Panginoon pa natin pinaglilingkuran, hindi niya tayo pababayaan o iwanan man. Amen. Mga members of the church, magpatuloy kayo. Suportahan niyo po ang inyong mga pastor. Okay? Amen. Kayo po ang taga-encourage, hindi kayo yung taga-discourage, right? Kayo po taga-suporta sa inyong mga pastor. Ano mang gagawin sa gawain sa Panginoon at sa mga ministeryo. Suportahan niyo po ang inyong mahal na pastor at ang kanyang pamilya. Kasama na yung asawa ng pastor. Amen? Wag natin ngayong pulutan or wag natin ang family ng pastor. Kasi lagi silang iniingatan ng Panginoon at sila ang kakampihan sila ng Diyos. Dahil sila ay mga alagad ng Panginoon. Amen. So be steadfast. Kailan ka nagkaroon ng goal na ikaw ay maging masipag sa gawain ng Panginoon? Kung ikaw masipag na ngayon, sipagan mo pa. Dagdagan mo pa ang sipag. Amen? Upang ikaw ay maging daan para maraming mga kaluluwang maligtas at lalo na unahin nyo ang inyong mga pamilya. Amen? Amen. Para kayong lahat ay sama-sama na maglilingkod sa Panginoon. At ang community. Sana po tayo ay dapat gumawa ng bagay na saya ng Panginoon. Alright. Dahil tayo pa ay gumagawa hindi sa ating sarili, hindi para sa ating pastor, hindi kung sa sino mang mga deacons or mga young youth pastor, kundi sa ating Panginoon. Amen? Amen. Tayo po ay magpanalanginan sa bawat isa. Tayo po ay maging encouragement sa bawat isa upang tayo magpatuloy at tayo po ay masaya na maglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Be steadfast. And then second po dyan, nandyan lang po ang ating it's very simple. Hindi na kailangan pang kung nandyan pa. Nandyan lamang po, sunod ng sa be steadfast is what? Unmovable. Unmovable. Hindi natitinag na kung ano man ang mangyari sa iyong buhay, masama man, may bagyo man na dumating sa iyong buhay, hindi ka matitinag, tuloy ka pa rin sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi yung pag ikaw problema, hindi ka mag-church, dahil bakit Panginoon lagi na lang may problema? Huwag mong questionan ng Panginoon, questionan mo yung sarili mo. Right. Dahil lagi tayo may pagkukulang sa Diyos. Hindi siya nagkulang sa atin. Alright. At sa ating buhay po, dapat hindi tayo natitinag sa mga problema. Okay? Church, kung meron ng mga problema, pag-usapan. Okay? Hindi tayo ang magkakalaban dito, hindi tayo magkakaaway. Amen? Tayo po ay lahat ay magkaroon ng united spirit. Tayo po ay talagang magbuklod-buklod upang maglingkod at mabigyan ng katuwaan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Unmovable. And po, huwag tayong matinag kung mayroon mga problema, bagtin ang ating pananampalataya. Dapat unmovable tayo. Na kung saan, kung mayroon mang mga bulaang propeta sa mga gilid-gilid natin or sa community or sa inaano tayo, huwag tayong patitinag doon dahil alam natin na yan ay hindi tama, mali at mga false teachings, huwag tayong patitinag. Amen? Amen. Natinag ka kaagad or nadala ka, bakit? Lack of prayer, lack of Bible reading, lack of discipleship na dapat lumalapit kayo siyang pastor. Pastor, ano po itong question na to? Hindi ka lumalapit.
dapat lapit ka agad sa pastor mo. Amen. Para masagot. Okay, at masasabihan ka na hindi yan tama, yan ay bulaang propeta or mga false teachings para hindi ka matinag kung meron mang mga false teachers na lalapit sa iyo at mag-encourage sa iyo at magsasabi ng mga bagay sa iyo, hindi ka matitinag. Amen. Amen. Dahil ikaw ay may kaalaman ayon sa Biblia. Dahil ikaw ay naitanong mo at nabigyan ka ng sagot ng iyong pastor. Amen? Magtiwala kayo sa Diyos at paniwalaan nyo rin, magtiwala kayo sa inyong pastor. Amen? Amen. Dahil sila ang ating mga overseer. Right? Sila ang nag-aalaga sa atin sa spiritual na buhay natin. Right? Sila ay mga tinawag ng Panginoon. Alam ko po dito, hindi ko man po kilala ang mga ng ating mga pastor dito, pero meron po silang mga iniwan. Meron po sa mga goal and ambitions in life. Meron po sa mga comfort zone na iniwan po nila. Amen? Ako nga, ayoko magpastor eh. Pero nilagay ako ng Panginoon sa pagpapastor at missionary. Ayoko. Pero kung ano yung ayaw mo, dadalhin at ibabigay sa iyo ng Panginoon. All we need to do is to obey and follow God's will. Dahil merong purpose yan ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Unmovable. Dito po tayo sa 1 Timothy. Kung titingnan po natin dito sa 1 Timothy, or second, is it second? Yeah, 2 Timothy chapter. In the grace that is in Christ Jesus, and the things that I was heard of among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that entangleth himself with the affairs of this life, that he may be please him who hath chosen him to be a soldier. Unmovable. Okay? Are you a good soldier? We're a good soldier of the Lord Jesus Christ. Right? You're a soldier of the Lord Jesus Christ. And he's our captain, he's our general. Kaya meron tayong PNP visitor dito, si Sir Joseph. Okay, yeah. We are soldiers of the Lord Jesus Christ. And not only soldier, but good soldier. Wow. Kasi kung merong good soldier, merong bad soldier. And I hope and I pray that all of us are good soldiers of the Lord Jesus Christ. Are you ready to fight? No retreat! No surrender. Right. Amen? Amen. We are the good soldiers of the Lord Jesus Christ. Unmovable. Okay? You have wisdom from the Lord. And you have knowledge of the Lord Jesus Christ from the Word of God. And as a good soldier, you should always remember that our captain, that our general, our boss is the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. That is why all we need to do is to say, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Amen? There's a song, I have decided to follow Jesus, not turning back. Not turning back. And when you are in the will of God, when you follow Christ, not turning back. Amen? When you follow Christ, no U-turn. Amen? Keep going. Keep going. The Lord is faithful. Keep going. God will be with us. Amen? Noon po ay pumunta po ng Thailand, walang support. Sabi ko, kasi hindi na rin po capable ang Bethlehem Bible Baptist Church kasi alam mo naman ang buhay sa probinsya. Right? So, I went to Thailand as an missionary na mayroong big faith that the Lord will lead me. At sabi ko sa sarili ko, by God's grace, kung matulog man ako sa kalsada sa Thailand, that's okay. Kasi na-train ako sa family, tatay ko, pag during palay, nag-aani kami ng palay, natutulog kami sa mga dayan. That's okay, I can do that. Kung ako man ay matutulog sa Thailand, sa katabing kalsada, it's okay for me. Sanay ako dyan eh. Pero I have
faith in God na hindi niya gagawin sa akin yun. At hindi niya hayang mangyari sa akin na matulog ako sa tabing kalsada. Dahil ako ay kanyang iingatan. At laging Amen. tintay ko yung Matthew 28 verse 20. Nandoon, and I will be with you always, even unto the end of the world. Amen. Don't be afraid. Kung ang ating mga soldiers po na Pilipinas, Air Force, Navy, PNP, matatapang sila. Tayo lang mamatay para sa bayan. How much more tayo para sa Panginoon? Amen. As a good soldier of the Lord Jesus Christ. My dear brethren, be unmovable. Huwag tayong patitinag. In this time, maraming mga challenges po sa atin. Maraming mga bagay nangyayari. At makita natin, evil days will come. Pero huwag tayong patatalo sa gawain ng diablo. Masging masaya tayo na maglingkod sa Panginoon. Huwag kang titigil! Huwag kang titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Set your hearts on fire! Set your mind that you're happy serving the Lord regardless of the problems, regardless of the status or situations in life. Be happy serving the Lord. Amen. And not only be steadfast, be diligent, be steadfast in the work of the Lord, be unmovable, but this time it's stay there, always abounding in the work of the Lord. Pag sinabi kong always is continuous po yan. Amen. Walang tigil! Amen! Amen. I'm always abounding, which means walang tigil. Ikaw ay talagang tuloy-tuloy. Amen! Hindi lang po once, twice, 3 times, 4 times, but always. Always abounding in the work of the Lord. At dapat tayo po, mga young people, mga members of the church, tayo ay tuloy-tuloy na masaya at nag-uumapaw ang ating kasiyahan sa ating puso sa paglilingkod sa Panginoon kasama si pastor at ang kanyang pamilya. Amen? Kaya huwag tayong suwail. Kaya huwag tayong lumaban sa mga alagad ng Diyos. Amen? As long as they follow Christ. Amen? Sabihin, kung gumawa ng masama, ibang usapan na yun. As they follow Christ, kailangan sundin natin at suportahan ng ating mga mahal na pastor. Amen? Amen. Dahil sila ang binigay sa atin na spiritual father. Okay? Same, sa family natin, pinili ba natin ang ating tatay? Pinili natin, hindi po. Kung ako pa pipiliin, gusto ko ang tatay ko is the President of the United States of America. Yung tatay ko is the captain or the general or the highest position or pilot, di ba? Kung papiliin tayo, pero hindi tayo pwedeng pumili. Sa paglilingkod po sa Panginoon, ang pastor mo ngayon ay binigay ng Panginoon sa iyo. Sundin mo, as long as nagpapalo sila sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon together with his wife and his family, be obedient, be supportive. Amen? In prayers and in finances. Kung may extra ka at ikaw ay maging blessing sa kanila at maging pagpapala, do it! Amen! May pagpapala naman ang Panginoon sa iyo. Hindi ka lugi. Dahil the secret of blessing is giving. Amen? Amen. Dumaan ka nga dun sa kanto sa Metro Manila or sa city, dumaan ka dun, meron mo nagpapalimos. Naantig nga yung puso mo eh. Nagbigay ka nga dahil naantig ang puso mo, right? How much more sa pastor at sa kanyang pamilya? Kailangan nating suportahan, amen? At kung meron man tayong extra, bigyan natin ang mga pastor. Ang ating pastor at ang kanyang family. Amen? My dear brethren, naranasan ko rin po maging member, maging young people sa church. At ako po'y talagang seryoso sa paglilingkod sa Panginoon at sa paglilingkod kasama ang pastor. Okay? Si Pastor Sean Mark po, hindi yan nagpasaway din doon sa Bethlehem.
during my time. Hindi yan. Okay, matahimik po yan at talagang seryoso din sa pagiging sa Panginoon. My dear brethren, support, pray for your pastor. Amen? Always abounding. Hindi ikaw yung nalulungkot lagi. No. Huwag kang malungkot. Right? Kristiyano ka, meron kang mansyon. Ba't ka malungkot? Amen? Huwag kang malungkot. Maging masaya ka sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Diyos ay siyang gagabay sa iyo sa victory at pagpalay ka niya na ang buhay mo ay maging example sa bawat isa sa community na ikaw ay tapat na naglilingkod at masaya na naglilingkod sa Panginoon. Always abounding in the word of the Lord. For as much as you know, ito na yun. Ito yung conclusion. If you're steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, we as Christians, we as servants of the Lord Jesus Christ, ito na yung conclusion. Diba? Ano sabi dyan? For your, or that your labor is not in vain in the Lord. Amen. It's not in vain. Maliit na na bagay na ginawa mo sa Kanya, hindi ka kalimutan ng Panginoon. Aalalahanin at alalahanin niya ng Panginoon ang iyong ginawa para sa Kanya. Amen. At kailan ka gagawa ng isang bagay na ito? Habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay may malusog pa, gawin mo na para sa Panginoon. Sa local church, kung saan ka inilagay ng Diyos. Hindi dito po, hindi tayo church hopper, like a grasshopper. Eh? Dapat maging tapat ka at kung saan ka nilagay ng Diyos, doon ka magpagamit. At lumago. At kasama ang inyong pastor at ang kanyang pamilya. Be glad na meron kang pastor na binigyan ng Panginoon. Be steadfast as always sa Bible studies, sa mga outreaches, sa ministries. Be steadfast. Huwag kang tatamad-tamad. Amen. Be diligent. Okay. Unmovable. Hindi ka natitinag. Kahit may problema ka, okay pa rin. Okay. Masaya ka pa rin na sa Panginoon. Unmovable. Hindi ka natitinag. Alam mo na meron kang mansyon sa langit. Alam mo na pagpapalain ka ng Panginoon. Alam mo na hindi ka niya iwan o pababayaan man. Amen. Amen. And always abounding in the word of the Lord. For your labor is not in the Lord. Thank you, Father, for tonight. Thank you for your faithfulness to us. Thank you for your grace and mercy. Thank you, Lord, for your faithfulness to us through this man of God, through the members of the church. Bless us in a very special way, O God, and give us joy in serving Thee, O Lord. Not to be discouraged by Satan's attack, by problems and persecutions, famine, disappointments, discouragements. We should always be glad. We should always be diligent. We should always be unmovable. So that we will grow together, serve together in your most precious name, giving thanks to you and praising your most precious name, O God. Bless the pastors that are here together with the members. Bless the members of Bethlehem Bible Baptist Mission here, O God, together with their pastor and the family. And bless also our visitors. Secure our lives. May your name be lifted up in our lives, O God. And we will always give praises to you. Bless the families. Thank you for the celebration of 6th year anniversary of this mission church. We give you glory, we give you honor, we give you praises. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen.